Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang lugar na sinalanta ng bagyong Odette. Inikot ng Pangulo ang Siargao at Surigao City, Dinagat Islands, Maasin at Southern Leyte. Kitang-kita naman sa naging aerial inspection na malaki ang pinsalang iniwan ng bagyo sa Visayas. Bukod sa aerial inspection, umikot din si Pangulong Duterte kahapon sa airport ng Siargao, sa mismong bayan ng Maasin at sa airport ng Leyte. Namahagi din sila ng relief goods kasama si Senator Christopher Bongo at si Secretary Rolando Bautista ng Department of Social Welfare and Development. Sa ibang balita, umabot na sa 127 million pesos ang pinsalang idinulot ng bagyong Odette sa sektor ng agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, pinaka-naapektuhan ng Odette ay ilang lugar sa Western Visayas at Caraga. Tinatayang nasa 3,000 magsasaka naman mula sa mga naturang rehiyon ang naapektuhan ang pananim dahil sa bagyo. Samantala, ayon naman sa DSWD Dromic Report, aabot na sa 202,500 o 605 na pamilya o 780,800 na individual ang naapektuhan ng bagyong Odette at higit 270,000 na katao ngayon ang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Tiniyak naman ng ahensya na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng mga apektado ng bagyo. Katunayan, mahigit 3.5 million pesos na ang naibigay na tulong ng DSWD. Malaking problema na kinakaharap ng ating pamahalaan, local and national, lalo tigit ang ating mga kababayan na naging biktima ng Typhoon Odette. Napakalaki po ng damage nito. Hindi ho talaga biro. At sigurado, malungkot ang Pasko at pagpasok ng bagong taon nitong ating mga kababayan na nawala ng mga bahay, nawalang buhay at hanap buhay. Ang ating pong Pangulo ay nag-aerial survey kahapon o aerial inspection at nagulat siya sa napakalaking damage dyan po sa may parte ng Visayas at Mindanao. So ito na nga yung ating pag-usapan. Ito nga pong after ng kalamidad. Wala na po ang bagyong si Odette. Lumabas na ho ng Philippine Area of Responsibility. Pero yung damage na naiwan sa may parte ng Mindanao at Kabisayaan talagang terrible, hindi biro. Napakalaki. Sa aerial inspection nga po ng Pangulong Duterte kasama si Senador Bongo, nasaksihan nila ang napakalaking damage dyan po sa may Surigao del Norte, Dinagat Island at Southern Leyte. Iba pa yung mga lugar sa Cebu, Iloilo, Negros at marami pang mga probinsyang naabot. At yan nga po ay nagulat ang Pangulo sa napakalaking damage. Maraming mga bahay, komersyal, residential talaga po ang lumubog at nasira. Talagang wash out ang mga hanap buhay at mga tirahan. Parang dinaanan ng pasintabi na. Akin pong ihahalimbawa na doon sa parang dinaanan ng tornado. Ganun po yung napilipit ang mga malaking, malawak na mga bubong ng bahay kahit na konkreto yung bahay na wala yung bubong. Barko nga ay nadala sa pampan, wala sa tubig. Ganun kalakas po. Well, dahil dyan, kaagad po na nagpalabas ng 1 billion para sa calamity fund ang Pangulo. Inisal na tulong plus another 1 billion para sa tinatawag na mga concerned government agency para magtulong-tulong dito. At maliban dyan, kanyang inatasan ang lahat ng kinaukulan sa ating pamahalaan at mga departamento tulad ng DPWH para linisin ang mga kalye. Okay? Philippine Navy at saka Philippine Coast Guard para yung yung karagatan na kung ano man damage yan at pwedeng isalba ay tulungan ang buong Armed Forces of the Philippines sa mga lugar na ito. Philippine National Police at DSWD, Department of Health, Department of Information Communication Technology dahil nawala din po yung mga signal at saka Department of Energy dahil napakalawak na walang ilaw. Nandiyan din ang Office of Civil Defense, National Housing Authority, Department of Agriculture, Local Government Unit, lahat po inatasan ng Pangulo na magtulong-tulong para dahan-dahang maisalba ito. Pero matagal po na problema ang kakaharapin ito. Ang isang problema ang ating napapansin dito dahil patapos na po ang taon. Pag patapos na ho ang taon, patapos na rin yung ating budget.
itong budget for 2021 para sa calamity fund. Ubos na yan eh. Dahil dun sa, alam naman natin, pandemya, COVID-19, calamity yan eh. Calamity fund ang karamihang ginamit ng local and national government. Ang budget para sa calamity fund ay ginagamit lang ito pag may kalamidad. So, kalamidad sa typhoon at yung calamity idiniklara dahil sa pandemic. Kaya po halos wala na tayong pera. Kasi alam niyo yung budget taon-taon, 1 year lang yan eh. Under General Appropriation Law. From January 1 hanggang December 31. Ng taon, patapos na ho ang taon ngayon, 2 linggo na lang eh. Tapos na ho ang taon 2021. So paubos na rin yung budget para sa taong ito. Biglang dumating itong malaking problema. Kaya pagpasok ng bagong taon, yan kaagad ang gagastusan. Yan kaagad ang gagamitan ng pera. Dito sa pinag-usapang 2022 proposed budget for signature na lang ng Malacanang. Just imagine, pagpasok ng bagong taon, sa halip na development ng pagkakagastusan at magagandang programa, pero hindi eh. Pagpasok ng bagong taon at bagong budget, ang gagastusan ay kung paano kumpunahin yung mga taga-Visayas, Mindanao nasira ang mga bahay. At dapat lang naman. So, ibig sabihin, yung susunod na taon, hindi pa tayo nag-uumpisa, malaking pera ang pangangailangan para humakumpuni itong mga nasirang bahay na ito at ari-arian. Hindi ho biro sa lawak ng damage sa Visayas at Mindanao. Talagang halata mo sa mukha ng Pangulo after nang siya bumaba ng chopper na ang kalungkutan kung bakit ganong kalaki. Patapos na lang ang kanyang administration. Sunod-sunod ang kalamidad na dumating sa atin. Hindi naman kasalanan ng Pangulo yan, hindi kasalanan ng mga Pilipino. Kalamidad itong pumasok sa atin. Pandemya, typhoon, at kung ano-ano pa. Ito, hindi naman ito bago. Every year, pagka December, may dumarating na ganito. Ang problema nga hirap na tayo sa pera. Inuulit natin, 2 taon halos mahina ang ekonomiya. 2 taon maraming taong walang hanap buhay. Dahil nga sa pandemic. Tapos kung kailan tayo nakaka-recover na, nakakabawi na sa pandemic, bigla naman dumating itong dilobyong typhoon na si Odette na napakalaki ng damage na iniwan. So talagang hindi biro, tama lang po na yung mga private sector ay tumulong din. Yung mga presidential candidate, national candidate, ay patuloy na rin po ang pagtulong ngayon katulad sa aking naunang mga video na aking sinabi na tuloy-tuloy ang kailang pagtulong. At yan ho ang kailangan talaga. Wala munang ikot, wala munang kampanyang ginagawa sila. Total magpapasko at magbabagong taon. So nakapahinga pero nakatutok sila kung paano tulungan ang mga nawala ng pagkain, bahay at kung ano-ano. Matagal po bago ito makarecover. Pansamantala, pagkain muna ang kailangan. Pero yung pagpapagawa ng bahay, pagpupundar ulit ng kailang mga nasirang ari-arian at appliances, matagal po yan labanan. So yan po yung problema natin. Malaki ang damage ng typhoon, halos wala ng pera dahil patapos na ang taon, yan ang problema nating lahat at ng gobyerno. Normal lang ho na pagka ang taon ay patapos na, paubos na yung pera. Kasi 1 year lang ho ang taang pera na ina-aproban. So kung anong gagawin itong natitirang 2 linggo at papaano pagkakasiyahin kung may natitira pang pera, yan na po yung diskarte ng Pangulo. Hindi naman pwedeng gamitin yung pera na para sa susunod taon dahil wala pa nga, hindi pa nga napipirmahan yung batas eh. So, hindi ko alam kung paano gagawin dito. At dyan ho natin masusubukan ng muling galing kung paano i-handle yung crisis management ng Office of the President. Ito rin ang malaking hamon sa lahat ng mga presidential candidate. Itong mga ganitong sitwasyon, mauulit. Yung crisis management, laging everyday a challenge. Kaya mahalagang ang mga kandidato ay maghanda rin. Pagdating ng araw at dumating sa kanila ang ganitong sitwasyon, paano nila didesisyonan ng mabilis? Paano i-handle nila ang crisis sa ganitong mga kalamidad? So, huwag tayong mawala ng pag-asa. Umaksyon na po ang Office of the President. Lahat ng ahensya ng gobyerno, inutusan na. May mga initial na pera nang inilabas. At ang malungkot niya nadadagdagan ang bilang ng mga namamatay. Kakaunti pa rin po ang mayroong power at saka yung elektrisidad at saka communication. Kasi nagbagsakan po yung mga kable, nagbagsakan po yung mga communication. Kaya brown out, yung marami pang lugar at saka walang signal. Yan ang problemang kinakaharap ngayon.